again. Thank you, Sir Lynn. Thank you, Sir Gina. And then, sabi po ni Sister Manalastas, Brother Andy Manalastas, bakit si Jesus nakisama sa mga makasalanan? Isa na dito si Mateo, tax collector, maging mga ibang sinners. Mahirap yun, payo mo, Pastor. Pwede naman po makihalubilo sa mga sinners while you are abstaining po sa mga gawaing makasalanan, maging sa pagsasalita po. Hindi tayo makaka-win ng soul kung ganyan po nyo, sa mga kapapayo ninyo, sa mga kabataan at kalalakihan nila, yan na dapat umiwas sa wrong people. Tama naman po yung sinasabi ninyo, no? Tama po yan. Diba sa New Testament times, ganyan din ang ugali ng mga Pariseo, hindi nakikihalubilo sa mga less holiness Jew people. Pastor, no offense, pag-aaral lang ito. Okay, so it would depend kung gusto mo makisama sa kanino man. Either to join them sa kanilang mga habits, bad habits, o yung bad lifestyle. Pero kung pumunta ka sa kanila to show them the Savior, ipakilala sa kanila ang ating Panginoon, I think there's nothing wrong with that. And those people who needs more and needs most of healing are those who are sick, those who are living in sin. At yun ang pinuntan din ng ating Panginoon. And he was actually accused of befriending the sinners, yung mga prostitute and the tax collectors. These are the two kinds of people who are most abhorred, most detested in their situation, in their societies. But they were the ones who first enjoyed the grace, mercy, the loving kindness of our Lord. Sila ang kanyang sinamahan. If you would remember yung babae na nagbuhos sa kanya ng ingwento na super mahal, it's because of appreciation. Ang sabi nga, there were two who owes this Lord. Yung isa ay 10,000, yung isa ay 100. Sabi niya, sino sa palagay mo ang mas malaki ang pagpapasalamat nung pareho silang pinatawad ng kanilang Panginoon? Hindi ba yung 10,000? So, ganun din. Ang mga madaling iligtas, actually, Brother Andy, ay yung nangangailangan ng kaligtasan. Yung naghahanap ng kaligtasan. Sa kabila ng kanilang matitinding pagkakasala o pamumuhay sa kasalanan. At ito yung mga karaniwang handa na makinig na ganito na nga ang kanilang sitwasyon at naparinggan sila ng mga salita ng Diyos. Yun ang mostly